What's up, moms? So, nakarehistro na ba yung sasakyan nyo? Pero take note dapat yung sasakyan nyo is nakapangalan sa inyo. So, kung nakapangalan sa inyo ang sasakyan nyo at meron ka ng LTO portal, para sa'yo ang video na to. So, yung mga requirements para makapag-renew ka ng sasakyan mo is dapat meron kang yung TPL na insurance, and syempre magpapa-inspection ka, 'di ba? So, kapag meron ka na nung dalawa na 'yon, actually yung pagpapa-inspection, pwedeng punta ka na lang dun sa mga inspection sites, dun sa kanilang mga accredited na na nag-i-inspect ng sasakyan. Then, pupunta na tayo ngayon sa ating LTO portal. Basta ma-acquire mo lang yung dalawa na requirements para sa pagpaparehistro ng iyong sasakyan. So, ayan. Next is, kailangan mag-login muna tayo sa ating LTO portal. Tapos, kapag nakalagin na tayo sa ating LTO portal, click natin itong vehicle. Pero yan, pag naklik mo na yung vehicle, so accept lang natin yung terms of use. Nung hindi pa ako nakakarehistro, merong nakapop up dyan sa may bandang taas kung ano yung mga sasakyan na due for registration para sa mga nakapangalan sa akin. So, once na na meron ka ng insurance, tsaka meron ka ng inspection, kiklik mo lang yon yung naka-pop up. So, once na naklik mo na yung naka-pop up, i-verify mo ngayon yung inspection number, kasi may doon sa ibibigay sa'yo na papel during, after ng inspection, meron siyang number doon. So, i-verify mo lang kung same yung number doon sa naparehistro or napalink doon sa iyong LTO portal. The same goes with the insurance. So, once na na-verify mo na siya, ay kulitin na. Once na na-verify mo na siya, ang gagawin mo naman is proceed ka lang dun sa next until makarating ka dun sa payment mode. So, madaming payment mode doon. Meron tayong GCash, meron bank transfer. So, ako pinili ko noon is GCash. Tapos, meron lang naman na convenient fee. Tapos, once na nabayaran mo na siya, that's it. Nakarehistro ka na. So, hindi mo na kailangan pumunta ngayon ng LTO at makipagsiksikan at pumila para magparehistro ng sasakyan. So, as you can see, dito naman sa portal ko is nakarehistro na yung dalawa kong sasakyan. Ganun lang kasimple. Dito naman sa transactions, makikita mo kung ano yung mga naka-close, open, ganyan. So, yung na-close na sa akin na transaction is completed na tong aking ang aking dalawang rehistro lately, etong ayan. Dahil completed na siya, so ayan, meron na tayong official receipt galing mismo sa ating portal. So, hindi na ipiprint mo na lang to, hindi mo na kailangan ng pumila dun sa mismo LTO para makapagparehistro ng sasakyan. So, print lang natin yan dun sa mga rehistro na, sa mga sasakyan na nakarehistro sa pangalan mo. So, take note guys ulitin ko, itong video na to is para lamang dun sa mga ang sasakyan ay nakapangalan sa inyo. So, kung nakapag-renew na kayo ng inyong license, so, matik meron kayo dapat na LTO portal, at kung ang sasakyan nyo ay nakarehistro sa inyo, dapat mailink siya sa inyong portal. Then, pag nakalink na siya, easy peasy na lang ngayon yung pagre-rehistro ng ating sasakyan. O, diba? So, yun lamang mga moms! So, sana may natutunan kayo sa video na to. So, please don't forget to follow, like, share, and subscribe. Bye!